Tatlong mahalagang haligi ang dapat pagtuunan para marehabilitate ang hernia discal: pagkilos, lakas, at katatagan. At sa video na ito, ibibigay ko sa iyo ang tatlong iyon, bawat isa ay may ibang ehersisyo at bawat isa ay hinati pa sa tatlong antas ng hirap para mahanap mo kung alin ang pinakaangkop sa kakayahan mo. Pero bago tayo magsimula, mahalagang tandaan, ang video na ito ay hindi para sa mga hirap gumalaw, nakakaranas ng biglaang matinding pagsiklab ng sakit, hindi makagalaw sa kama, o halos hindi makatayo. Ginawa ito para sa mga na-diagnose na may hernia discal na madalas makaranas ng paulit-ulit na pananakit ng ilang buwan, ngunit hindi matindi ang sakit. Dahil dito, gusto ko malaman mo na linggo-linggo akong napapadala ng email na may lahat ng video na ina-upload ko bawat linggo. Ito ang pinakamahusay na newsletter tungkol sa kalusugan sa buong mundo. Kung gusto mong sumali, pindutin lang ang card sa itaas, ilagay ang email mo, at kasali ka na. Mahigit 200,000 kataw na ang kasali at ito ay lubos na libre. Simulan na natin, kakailanganin natin ng patag na lugar. Pwedeng sahig, pwede ring kama, isang unan at isang tuwalya o isa pang unan para sa ilang ehersisyo kung saan gusto mong protektahan pa lalo ang iyong likod. Hihiga tayo ng nakatihaya at magsisimula sa ehersisyo ng lakas. Magfo-focus tayo sa harapang bahagi ng tiyan at gaya ng pangako ko, gagawa tayo ng tatlong antas ng hirap na iba-iba. Kung nakakaramdam ka ng sakit sa ibabang likod kapag tinaas ang binti, maglagay ng maliit na tuwalyang pinulupot o unan sa bahaging iyon bilang suporta habang nag-ehersisyo. Maaari ring ilagay ang kamay sa ilalim ng puwitan para masuportado. Sa unang antas, humiga ng nakatihaya at ilapat ang mga braso sa gilid ng katawan. Gusto kong huminga ka ng malalim, ilabas ang hangin at itaas ang mga binti. Mananatili silang nakabaluktot sa 90 degrees sa buong ehersisyo. 90 degrees ang pagkakabaluktot ng tuhod, 90 degrees din ang pagkakabaluktot ng balakang. Kung mahirap, pwede mong ibaba ang mga binti, pero kung kaya, ilagay ang mga binti sa 90 degrees. Dito, pipiliin ko ang kaliwang binti. Hihinga ako, dahan-dahang bababa ang binti ko. Gusto kong idikit ang sakong sa sahig, saka maglalabas ng hangin at itataas ito. Ngayon sa kanan, hihinga ako, ibababa ang binti, tingnan mula ibang anggulo, maglalabas ng hangin, babalik at taas. Ano ang mapapansin mo? Pagkontra ng kalamnan sa harap ng iyong tiyan, lalo na malapit sa balakang. Magdadagdag tayo. Tuwing maglalabas ka ng hangin, ipasok mo ang pusod mo, parang iniigting mo ang buong tiyan at gustong abuting ng pusod ang sahig. Gawin natin ito. Bibilang tayo ng 10 ulit sa bawat binti. Simulan na natin. Huminga ako, smile sa ibaba, ipinasok ang pusod at taas. Kanang binti naman, sumayat. 2. Hinawakan. 3. Hinawakan. 4, 5. Sumayat ang sakong. Palit tayo ng kamera. 5, 4. Hinawakan. 5, 4. 6. Napapansin na, 'di ba? Yung pag-urong ng kalamnan sa ibabang tiyan. 7, 7. 7. 8. Hinahawakan natin. Sa tingin ko, may nalaktawan ako. Hinahawakan natin sa ibaba. 10. Pwede tayong gumawa ng 2 bagay. Kung pagod ka at di na kayang lumabas, hawakan ng mga binti mo, gumawa ng munting galaw ng pag-ugoy at magpahinga bago maramdaman ang hirap. Pangalawa, kung madali lang sa'yo at may lakas ka pa, kailangan nating tapusin ang 10 pa. Huminga ako, pababa. Hinahawakan ko. 11. Hinahawakan ko. 12. Hinahawakan ko. 13. Hawakan. 14. 15. Hindi inaapak ang paa, dumadampi lang. Bitaw, hinga. 16. Sa pag-angat. 17. 18. 19 at 20. Ngayon, kukunin natin ang 19. 19. 19. 19. 19. 19. Mahina ang ibabang bahagi ng tiyan mo kung ito lang ang ehersisyo mo at tiyak napansin mo na rin ang matinding pagkapagod.
Ito ang unang antas ng pagpapalakas ng harapang bahagi ng tiyan. Kung masyadong mahirap ito, dito muna tayo magpapatuloy. Sa huli, ipapaliwanag ko kung paano magdagdag ng set at ulit. Kung matindi pero di sobrang hirap, subukan mo ang ikalawang antas. Magkakapareho lang pero magdadagdag tayo ng mas diin sa mga kalamnan ng tiyan. Paano? Iuunat ang isang binti. May iba-iba tayong paraan. Pinakamahirap ang mula sa parehong posisyon, iunat ang isang binti at magpapalit-palit tapos ang kabila naman. Iyan ang pinakamahirap. Kung gusto mong gawing mas madali ng kaunti, pwede mong gamitin muna ang isang binte, magtrabaho ng 10 beses gamit ang kaliwang binte, at pagkatapos ay 10 beses gamit ang kanang binte. Ikaw ang pumili sa dalawa. Maliit itong sub-level sa ikalawang level para palakasin ang harapang bahagi ng tiyan kapag may disc herniation. Tara, dawin na natin. Huminga tayo. Ako ang gagawa ng pinakamahirap. Iunat ko ang binti sa 45 degrees, hahawakan ko ito sa buong paghinga palabas. Hihilahin ko rin ang dulo ng paa papalapit para maisara ang kadena. 2. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 6. 7. 8. Siyam. At 10. Pwede kang magpahinga saglit. Hawakan ng mga binti mo, mag-ugoy ng kaunti. Pero nasa gitna pa lang tayo. Gagawin ko pa ng 10 ulit. At tandaan mo na kung sumasakit ang iyong ibabang likod, pwede kang maglagay ng maliit na tuwalya para masuportahan ang puwang na yon at maprotektahan ang iyong gulugod. Tuloy tayo. Bitawan natin. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 19 at 20, kahangahangang trabaho. Magpahinga tayo ng kaunti dyan sa bandang ibaba ng likod. Hawakan ng tuhod at gumawa ng maliliit na bilog. Pwede ring ipatong ang paa at bahagyang umugoy. At ito na ang level 2 sa pagpapalakas ng harapang bahagi ng tiyan. Ramdam mo na ang pagod, di ba? Medyo mahirap talaga. Isa itong ehersisyo na halos lahat ay mahirapan gawin, pati ako. Tingnan natin ang pangatlo para tapusin ang unang bahagi ng mga ehersisyong pampalakas para sa mga kalamnan ng tiyan. Halos pareho lang itong ehersisyo pero may dagdag galaw sa braso. Ito ay maghahamon sa koordinasyon ng iyong katawan at sabay na magpapataas ng tensyon sa bandang tiyan. Pansinin mo, pareho pa rin ang galaw ng mga binti. Hawak natin dito, iuunat at ibabalik. Ngayon, kailangang sabayan ang galaw ng mga braso. Sa dead bug na ehersisyo, habang iniunat ko ang kaliwang binti, binababa ko ang kanang braso. Nagkakaroon ito ng pahilang tensyon sa pagitan ng braso at binti. Babalik ako sa orihinal na posisyon. At gagawin ko naman ang kabaliktarang galaw. Kung kaya mo rin, habang humihinga ka palabas, hilahin mo ang pusod mo papaloob para mas mapalakas ang pagkontrata ng iyong abdominal muscles mas maganda. Kung hindi mo kaya, ayos lang din. Mas mabuti nang magawa kaysa perpekto. Tara, gawin na natin ang ikatlong antas. Itaas ang mga binti at braso sa kisame. Sa una, mahihirapan ka lalo na sa pag-coordinate ng galaw. Huminga ako. Nagsimula sa binti tapos sa braso, kaliwang binti, kanang braso, at panatilihin ang posisyon habang humihinga palabas. 1. 2. 4. 5. 3. Braso at binti sa 45 degrees. 4. 7. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Sandaling pahinga. Nasa kalagitnaan na tayo. Munting galaw ni Baden.
Para sa mga binti ito, may 10 pa tayong natitira. Kung pagod ka na, okay lang. Pwede kang umupo sa gilid. Huminga tayo ng malalim. Kaliwang binti, kanang braso. 11. Kanan, kaliwang braso, 12. Kaliwang binti, kanang braso. 13. Kanang binti, kaliwang braso. 14. 15. 16. 17. 18. 19. At 2 mampu. Kahanga-hangang trabaho. Kung natapos mo ito, kasama ko, taos puso ang aking pagbate. Tinitiya kong pawis na pawis din ako at kasing hirap ng naranasan mo. Perpekto. Nakita natin ang 3 uri ng pampalakas na ehersisyo para sa harap ng katawan, lalo na tiyan. Itabi muna natin ang unan. Ngayon, lilipat tayo sa likod. Makinig ka ng mabuti dahil na yan pagtutuunan naman natin ang katatagan. At kahit na medyo hindi ito kasing hirap, pareho pa rin itong hamon. Tulad ng una, sisimulan na natin ang ikalawang bahagi ng katatagan. May 3 magkaibang ehersisyo para mapili mo kung alin ang pinakaangkop sa'yo. Yung papayagan kang magtrabaho ng walang sakit at kaya mong gawin. Pumwesto tayo ng nakatukot ang 2 kamay at 2 tuhod. Kung masakit tuhod mo, maglagay ng unan sa ilalim. Kung masakit naman ang mga pulso mo, pwede tayong pumwesto ng ganito. Pareho namang tama ang posisyon. Mag-focus ka sa kanang binti mo at huminga sa ilong. Habang humihinga ka palabas, iunat ang kanang binti ng todo at ituro ang dulo ng paa sa'yo. Dapat parang extension ng katawan mo ang binti. Naku, muntik na akong matumba. Hindi dapat masyadong mataas o masyadong mababa, isang extension lang. Gaya na nakikita mo dito, huminga tayo at bumalik at pagkatapos ulitin natin sa kabilang side. Ang dulo ng paa, mas maganda kung nakaturo pababa. Gaya na nakikita mo dito, huwag palabas, iiwan natin ito na diretso pababa. Gagawa tayo ng 20 ulit, tik 10 bawat binti, tapos may maikling pahinga pagkatapos ng 10. Sabay nating tatapusin ito. Ano sa palagay mo? Magsisisimula tayo ng malakas sa haliging ito ng katatagan. Tara na, tumingin pababa, huminga papasok, huminga palabas, iunat ang binti. Pinanatili ko ito habang humihinga palabas. 1. Idampi sa ibaba, kabilang binti naman. 2. Idampi sa ibaba. Huminga ko palabas. Kanang binti. 3. Nang salamat sa sandaling ito. 4. Ano yung video? Salamat. 1 pa. 2. Tadyang tanggihan. Binti, extension ng katawan ko. 5. 6. Kailangan mong isipin na parang lumalayo ang sakong mo sa katawan at ang dulo ng paa mo ay laging nakaturo sa iyo. 7. Bitawan natin ng nakaunat ang binti na yan. 8. Saan natin yan mararamdaman? Sa may puwitan, likod ng binti. 9. 10. Gaya ng pangako ko, magpapahinga muna ako sandali. Aatras, ibibilog ko ng kaunti ang gulugot, magpapahinga at hihinga. May natitira pa tayong 10 para matapos ang unang antas ng mga ehersisyo para sa katatagan. Tuloy tayo, huminga ako. Ibababa ko ang kanang binti ko. Kukuha ako sa ibaba, hahawakan ko. Palitan ko ng kaliwang binti. Magpapalit tayo ng kamera. 2, 3. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Laging nakaturo pababa ang dulo ng paa. 9. Yunat ang binti. At 10. Napakabuti. Tapos na ang unang antas ng katatagan. Isusulat natin kung kumusta ang naging takbo natin. Madali ba? Mahirap ba?
Sumakit ba ang ibabang likod natin? Kung maayos lahat at walang matinding kirot, susubukan natin ang antas dalawa kung saan isasabay ang galaw ng braso na iba sa binti. Tumingin kang mabuti, pakinggan mo ako habang nagpapahinga ka. Ngayon, kasabay ng pag-angat ng binti, kailangan nating iabot ang kabilang kamay. Gagawin ko na ang likod ng kamay ay nasa no at ang siko ay aangat. Ipapakita ko ito dito para mas makita mo. Ang likod ng kamay ko ay papunta sa no ko, itataas ko ang braso ko pataas. Sa kabilang braso, ganon din ang gagawin. Magsisisimula ako sa binti, ilalagay ko ang likod ng kamay sa no, at pagkatapos ay itataas ko ang siko pataas para makontrak ang mga kalamnan sa likod. At gawin pa, ulitin ng 10 beses gamit ang bawat binti kasabay ko. Tara, gawin natin ito. Maaring medyo mahirapan ka sa simula, medyo mahirap ang koordinasyon sa umpisa, pero huwag kang mag-alala, sanayan lang yan. Huminga habang bumababa, ilabas ang hangin, iunat ang binti, at maayos na itaas ang kamay at siko. Isa. Palitan natin, kabilang side naman. 2. Itaas ng maayos ang siko at siguraduhin maganda ang pagkakontrata sa pagitan ng mga talim ng balikat. Binti, pahabain ang katawan. 3. Itutok mo ang dulo ng paa mo sa akin. 2. 4. 3. 5. 6. 7. 8. 7. Siyam. 10. Magpapahinga tayo sa likod. Iunat natin sa harap. Magpahinga muna, may 10 pa tayong gagawin, 5 bawat gilid. At napansin mo siguro na medyo iba ang pakiramdam. Mas mararamdaman mo ito sa may talim ng balikat, sa bandang ibaba ng likod at pati na rin sa puwitan. Tuloy tayo, hinga muna ako. Sige, kanang binti at kaliwang braso, itaas ang siko. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Siyam. 10. Napakagaling na trabaho. Napakaganda. Umupo ako sa aking mga sakong, bahagyang binilok ang likod at nag-relax. Kumusta ang pakiramdam mo sa level 2 ng posterior stability? Ayos lang. Isulat mo, kapag maganda, pwede na tayong lumipat sa next level at magdagdag ng kaunting pagbabago. Pero bago yon, huminga ka muna ng kaunti. At magpahinga ka, karapat dapat ka doon. Kapag natapos na natin ang ikatlong bersyon ng stability block na ito, lilipat na tayo sa mobility. At ang maganda dito, banayad lang ang paggalaw. Hindi mo kailangan magsikap. Kailangan mo lang manatili sa posisyon ng 5 hanggang 15 minuto. Pagkatapos ng gawain, magre-relax tayong sabay. Pero bago yon, third level ng stability. Gagamitin natin parehong ehersisyo at base. Huling posisyon, mas mainam kung kabaligtaran at tuwid ang paa. Kamay sa antas ng no, siko ay nakataas ng maayos. Pero ngayon, kapag huminga ka, gusto kong dalhin mo ang siko hanggang sa dumikit ito sa tuhod, mag-flex ka muna bago iunat. Hindi tulad ng naunang bersyon, hindi na tayo nagpapalit-palit. 10 sa isang gilid, 10 sa kabila. Medyo mahirap ito pagdating sa suporta, kaya suriin mo kung masyadong mahirap para sa iyo ang ersisyong ito. Tara, simulan na natin. Magsisimula ako sa kanang braso at kaliwang binti. Sabayan mo ako at kapag nag-flex ka, pati gulugod mo ay bumaba. Isabay mo ang no sa kamay para magtagpo ang siko at tuhod. Huminga tayo, ilabas ang hangin, itaas lahat. Huminga ako pababa, pinagdikit ang siko at tuhod, ilabas ang hangin pataas. 1, nagdikit sila. 1. Pataas, 2. Palit tayo ng anggulo ng kamera. Pataas. 3. 4. Pataas. 4. 4. 4. Salamat. 5. 5. 5. 5. Salamat. Salamat. 6. Mag-subscribe ka.
8, 9. Tanga! Ang galing talaga. Sobrang ganda rin ng suporta. Itaas mo ang kanang balakang. Medyo umupo ako sa mga sakom para mag-relax. Gawin din natin sa kabila, may natira pang 10 para tapusin ang ikatlong antas ng katatagan. Handa na tayo, huminga tayo, ilabas ang hangin, itaas ang binti at braso, huminga ulit, ipagdikit ang siko at binti, ilabas ang hangin, isa. Ilabas ang hangin. 2. Ilabas ang hangin. 3, Ilabas ang hangin. 4, 5. 6, 7. 8, siyam. 10. Ang galing mo! Ang aking taos pusong pagbati. Umupo ka sa iyong mga sakong na nakayuko ang likod. Uupo ako ng normal para ipaliwanag sa iyo ang ilang bagay. Nagawa na natin ang unang bahagi para sa lakas at pangalawa para sa katatagan, parehong hinati, isa sa harap, isa sa likod. May 3 alternatibo akong ibinigay para piliin mo ang bagay na angkop sa iyo. At tatapusin natin ito sa isang ehersisyo ng pag-extend sa ibabang bahagi ng likod na talagang kailangan kung may problema ka sa disc. Ang problema sa pag-uunat ng ibabang likod na siyang pinakamabisang paraan para labanan ang problema sa disc, uulitin ko, ay mahirap gawin at masakit habang ginagawa. Ehersisyong una mong kinaiinisan pero kalaunan ay mamahalin mo. Ganyan din ang sabi ng lahat ng estudyante ko. Si Marcos, dati halos hindi may taas ang sarili ng 2 sentimetro mula sa sahig. Ngayon, madali ko nang naiaangat ang sarili ko at hinahanap-hanap na ito ng katawan ko. Hindi mahalaga kung anong uri ng problema sa disc ang meron ka. Dapat din itong gawin ng lahat ng nagtatrabaho ng nakaupo. Nang mahigit 7 oras, nire-reset nito ang gulugod, tinutulungan bumalik sa natural na posisyon at pinapalakas ang pag-extend para ma-reabsorb ang nausling bahagi. May iba't ibang antas ito. Muli, mas mabilis ito kaysa sa nauna at magsisimula tayo sa una. Dapat kang humiga ng nakadapa, nakalapat ang mga paa sa sahig, magka-cross ang mga kamay sa harap ng ulo at panatilihin ang posisyon. May mga taong hindi komportable sa ganitong posisyon at nakakaramdam agad ng sakit kahit nakadapa lang. Nawala na ng kakayahan mag-extend o gumalaw pabante ang gulugod, kaya kapag nilagay sa posisyong ito, agad itong sumasakit. Parang hindi na niya kaya, nawala na ang kakayahan niya. At hindi ito maganda. Kung magsimula ka sa posisyong ito at makaramdam ng sakit, huwag agad umalis, manatili muna sandali. Ito lang ang tanging ehersisyo na pinapayagan kong magtiis ng mas matinding sakit para makamit ang mga layunin. Hiling ko lang ay ipatong mo ang magka-cross na kamay sa harap, suportahan ng ulo at mag-relax sa bawat paghinga. Mapapansin mo kung paano ang iyong gulugod ay papalapit sa sahig, umaarko at kung paano ang iyong pusod ay unti-unting lumulubog papunta sa banig. Hinihiling ko na manatili ka sa posisyong ito ng 5 hanggang 15 minuto. 5 para sa mga baguhan, 15 para sa mga mas sanay. Ipalagay natin na komportable ka sa posisyong ito at gusto mong subukan ng kaunting dagdag na intensidad. Ano ang gagawin natin sa antas 2? Maglalagay tayo ng mas makapal na unan sa bahagi ng dibdib. Ano ang epekto nito? Mas magkakaroon ng pagkaarko sa ibabang bahagi ng likod. Dati, patag lang tayong nakahiga at may kaunting pagkaarko dahil sa grabidad. Pero ngayon, kapag inilagay ang dibdib sa unan, mas nadaragdagan ang pagkaarko kaya mas matindi ang trabaho. Imbes na ipatong ang ulo, ipatong na lang ang isang kamao sa ibabaw ng isa pa, humanap ng komportableng posisyon at ibaba ang ulo. Mahalaga na hayaang gumagsak at nakapatong ang ulo para ma-relax ang mga kalamnan na nagpapatuwid ng gulugod mula batok hanggang sakro. Dahil dito, mas madali ang pag-unat. Kapag laging ganito ang posisyon ng ulo, hindi ganong magiging epektibo ang ehersisyo, lalo na sa mga unang antas na ito. Kaya ipatong ang mag-relax at muli manatili rito ng 5 hanggang 15 minuto at obserbahan ang iyong nararamdaman. Kung ang ehersisyong ito ay hindi pa rin nadudulot ng anumang kirot sa iyo at ito ay kaaya-aya pa nga, maaari na tayong lumipat sa mas mataas na antas.
Ito ay ang posisyong Sphinx. Ilalagay natin ang ating mga bisig sa hugis, tatsulok o pyramid gaya ng nakikita mo rito. Ang mga siko ay bahagyang nasa unahan ng vertical. Narito ang vertical, kaunti lang sa unahan. Tumingin tayo pababa papunta sa banig. At muli, ipinikit natin ang mga mata, huminga at hinayaan nating bumagsat ang ating ibabang likod papunta sa sahig para ito ay umarko. Para lumubok ng husto ang pusot at magtrabaho tayo sa pag-extend. Magaling, mas mahirap ito. Muli, maximum na 15 minuto, minimum na 5 minuto. Sa antas na ito, pwede pa natin itong pahirapin. Kung titingin ako sa harap o kahit pataas, mas malaki ang effort dahil may synergy din sa pagitan ng sakro at ng suboccipital na bahagi ko. Sa madaling salita, gaya ng nakikita mo, may napakaraming klase ng ehersisyo. Madalas nating iniisip kung anong ehersisyo ang pinakamainam para sa akin. Pero hindi yon ang tanong. Ang tanong ay kung anong dosage ang bagay sa akin. Anong antas ng hirap ang tama para sa akin. Parang gamot lang din. Ang tanging pagkakaiba ng gamot at lason ay ang dosage lang. Ganon din mismo sa ehersisyo. Kaya gusto kitang turuan ng 3 mahahalagang haligi ngayon. May 3 variant bawat ehersisyo para makita kung alin ang bagay sa'yo. Paano natin ito gagawin? Subukanlah at piliin ang antas ng hirap sa bawat bahagi. Pag nahanap mo na, gagawa tayo ng 4 na set ng tig 10 ulit. Oo, 4 mula sa unang block. 4 mula sa ikalawang bahagi, pati yung ginawa nating nakatukod sa mga kamay at tuhod. Sa huli, galaw ng pag-uunat, gawin ng 5 hanggang 15 minuto. Piliin ang posisyong akma sa'yo. Natutukan mo na ang 3 haligi gamit ang angkop na ehersisyo para sa'yo. Yan ang magpapasulong sa'yo. Kung nais mo pang matuto tungkol sa hernia discal mo, palalawakin ko pa ang mga napag-usapan natin. Ilalagay ko sa itaas na kanang sulok ng screen ang maliit na event na tinatawag na Linggo ng Hernia. Sulit ang presyo dahil marami kang matututunan tungkol sa mga haligi, problema sa disc mo at kung paano pahabain at pagaanin ang sintomas sa paglipas ng panahon. Bago tayo umalis dito sa posisyong ito, dahan-dahan tayong hihiga sa tagiliran. Panatilihin natin ang posisyong ito ng 1 minuto. Dahil hindi magugustuhan ng iyong gulugod na matagal kang nakadapa. Kaya naman, kailangan nating dahan-dahang bumalik sa normal na posisyon. Pagkalipas ng 30 segundo, dahan-dahan tayong hihiga ng nakatihaya. 30 segundo pa. Pagkatapos, uupo tayo ng 30 segundo, saka tayo tatayo. Dahan-dahan lang sa paglipat. 3 haligi, 3 uri. Kumpletong gawain para sa hernia discal mo. Masaya ako na sinamahan mo ako hanggang dulo. Sana nahanap mo ang tamang antas para sa'yo at nagustuhan ang mga ehersisyo. At higit sa lahat, umaasa ako magkita tayo muli sa iba ko pang mga video. Pagbate mga kaibigan, paalam!